Okay, for our next lesson, we are using our previous activity, which is the news column. Okay. So mag-a-add pa tayo ng command dito sa ating ginawang newspaper columns. Okay. For example, normally, di ba sa mga dyaryo, nakikita natin yung first letter nung sentence ay malaki. Okay. So ang tawag natin doon ay drop cap. Okay. So, paano ginagamit ang drop cap? Nasa insert menu, ayun, drop cap. Okay. So, highlight natin yung first letter. Okay. So, insert menu, drop cap. Tapos lalabas itong ating mga choices. Kung mapapansin mo, lumalaki na yung letter niya. Ayun, drop. Okay. Or, pwede ka mamili ng mga options. Okay, drop cap options. Lalabas yung ating dialog box. So, click natin yung drop. Okay. Dito, pwede tayong mamili ng kanyang font. Kung ano yung gusto mong font. Tapos, yung lines to drop. Pag sabing lines to drop, pag sabing 3, ibig sabihin 3 lines. Pag ginawa mo siyang 4, ibig sabihin ng 4 lines. 1, 2, 3, 4. For example, 4 lines. Tapos gusto mo bang may pagitan between dun sa mismong text? Okay. For example, ginamit natin 5 cm. So, click natin, okay. So, yan. So, meron na tayong drop cap. Ito yung font na ginamit natin. Tapos, 4 lines. 1, 2, 3, 4. So, 4 lines. Tapos, yung distance between text, ito siya. Okay. So, ganun ulit. Kung gusto pa natin maglagay pa ng drop cap dun sa ibang part ng ating document, ganun lang ang gagawin natin. So, highlight natin yung first letter. Again, insert menu, drop cap, drop cap option, tapos drop. Tapos, select your font, kung anong gusto nyo font. Tapos, this time, lines to drop would be, for example, 2. Tapos, yung distance natin, for example, ginawa lang natin siyang 3 cm or 0.3 cm. So, click natin, okay. Okay? So, meron na tayong drop cap. So, ganun lang. Re-repeat mo lang yung process na yon para magkaroon tayo ng tinatawag na drop cap. Okay? Next, lagyan natin siya ng page number. Okay? So, ating page number, for example, nasa insert menu, page number. Okay? Dito, pwede na tayong mamili kung anong posisyon ng number natin. For example, gusto nating bottom page, di ba? Sa bottom page, mamimili ka lang dito. Bottom left, bottom center, bottom right. Okay? For example, ang pinili ko yung bottom right. So, click natin. Okay. So, yun. Meron na tayong page number. So, close lang natin tong footer dito. Okay? So, may page 1 na siya. Just in case, meron pa tayong additional pages, mapapansin natin siya ay page 2 na. Okay, teka lang. Ayaw niyang magpakita. Okay? So, page 2, ayun. So, may page 2 na tayo. Okay? So, kung ilang pages yon, makikita mo, sunod-sunod na yung ating page number. Okay? Ngayon, pag ayaw mo siyang nasa bottom right, pwede naman siyang baguhin ulit. So, balikan mo lang yung insert menu. This time, gusto natin bottom page, pero this time, gusto natin naka-center. So, yun, naka-center na siya. Okay? So, ang ating lesson today ay drop cap at saka page number.